Ngayon, summarize natin ang prophecy. Ang propesiya ng Third Temple, ang propesiya ng dalawang saksi, at propesiya ng paglapastangan ng Antikristo sa templo after 3.5 years. Kaya disclaimer lang, ang aking mga sasabihing istorya ay ayon sa ating pag-aanalisa at ayon sa pagkakasunod-sunod o harmonize ng mga propesiya na ayon naman talaga sa Biblia. Ang istoryang ito ay base sa ating pag-aaral mula part 1 hanggang part 8 regarding sa Third Temple. Ito po ay summarize ng propesiya ng Third Temple sa loob ng 7 years of tribulation. Una, basahin natin uli ang propesiya sa Daniel 9:27. Ang pinunong ito ay gagawa ng isang matibay na pakikipagkasundo sa makapal na tao sa loob ng 7 taon. Pagkaraan ng 3 taon at kalahati, pipigilin niya ang paghahandog, itataas niya sa templo ang kalapastangan ng walang kapantay at mananatili siya roon hanggang sa ang naglagay sa kanya ay parusahan ng Diyos ayon sa itinakda sa kanya. Ang sabi diyan, 7 years siya makikipagkasundo sa Israel at malamang siya ang magpapahintulot o makikipagkasundo sa mga Arab countries na itayo ang Third Temple kahit sa tabi ng Dome of the Rock. Total, sa panahon naman natin ngayon, nagkakaisa na naman ng mga Muslim, Kristiyano at Judaismo sa tinayong Abrahamic Family House sa Abu Dhabi. Na tabi-tabi ang bahay-sambayanan, malamang ito rin ang magiging basyan ng Antikristo na baka pwedeng nang ipagtabi ang Dome of the Rock ng Muslim at ang Third Temple ng Judaism. Kaya nga ang Abrahamic Family House ay isang mind conditioning, hindi lang sa pagtayo ng one-world religion, kundi para ito na rin ang daan para maitayo ang Third Temple sa tabi ng Dome of the Rock ng mga Muslim. Kaya totoong may tatayo ang Third Temple na ito sa tabi ng Dome of the Rock sa loob ng 3.5 years. Which is ito yung nakaprophecy na rin ayon sa Revelation chapter 11 verse 2 na ang Dome of the Rock ay yung courts of the Gentiles. Kaya sa loob ng 3.5 years, ang mga Hudyo ay masayang maghahandog ng kanilang mga hayo para sa kapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. At ayon sa Revelation chapter 11 na napag-aralan natin sa part 8a, papadala ng Diyos ang dalawang saksi, which is si Moses at si Elijah, para sukatin ang templo. Sukatin ang templo means babatikusin nila ang mga Hudyo, Rabbi at ang buong Sanhedrin tungkol sa maling paniniwala nila sa kautusan. Ipagsisigawan nila sa Jerusalem na ang pagtayo ng Third Temple ay isang paglapastangan sa tinapos na gawa ni Kristo Jesus 2,000 years ago. Ito ay insulto sa bagong tipan. Brutal nilang ipapahayag ang New Testament sa mga Old Testament people na ito. Maraming mga Hudyo ang maniniwala sa dalawang saksi na ito, lalo na't napag-alaman nilang ito ay si Elijah at Moses na pala ang mga taong ito. Si Elias na matagal na nilang inaantay na magpapaliwanag ng mga kontrobersyal sa kautusan, at si Moses na siyang sumulat at nagpasimula mismo ng kautusan. Kapag ang mga Hudyo ay ayaw nilang maniwala sa kanila, sila ay magpapadala ng salot o gawing dugo ang tubig o hindi magpaulan sa loob ng 3.5 years gaya ng kanilang ginawa noong unang panahon. Bubugahan nila ng apoy yung mga arresting officers kapag sinugod sila. Brutal nilang ipapahayag ang Christianity sa mga Hudyo. Then after 3.5 years sa hindi inaasang pagkakataon, mamamatay ang Antikristo at mabubuhay agad ito at ang buong mundo ay magugulat sa pangyayaring ito. Pagkatapos, agad itong lulusob sa Jerusalem para sakupin na ang Israel, kubkubin ang Jerusalem at papatayin ng Antikristo ang dalawang saksi na ito. Ngunit after 3.5 days, mabubuhay ang dalawang saksi na ito at aakyat sa langit at magkakaroon ng matinding lindol sa Jerusalem. Pagkatapos ng lindol sa Israel, papatigilin ng Antikristo ang mga handog sa Third Temple at papalayasin ang mga Hudyo at mga Levita sa templo. Papasok siya mismo sa templo, tapos sa pinaka-Holy of Holies at idideklara niya siya ang tunay na Yahweh, siya yung Mesiyas at siya ang Diyos. At gagawin niyang trono mismo ang Third Temple. Ayon sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 4, itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. Ipagmamalaki niya ang pagkabuhay niya maguli, sapat na para siya isambahin bilang Diyos. Dahil ito ay nasaksihan ng buong mundo sa pamamagitan ng internet, mainstream media o television network,
Ipagsisigawan niya sa loob ng templo na mapapanood ng buong mundo na ang Jesus na nakilala natin ay peking Kristo dahil hindi daw totoo ang pagkabuhay niya maguli at hindi totoong siya ang tunay na Mesiyas. Balilin lang niya ang buong mundo at ang buong mundo ay tunay na siya ay sasambahin.